Hi mga kapudi! For today's merienda ay gagawa tayo ng beef mami. Sa paggawa po ng ating beef mami, ang kailangan po natin ay buto-buto ng baka at saka yung kanyang pinakabulalo. Ayan, buto, ayan. Pakukuluan po natin yan sa pressure cooker at ito po yung katunayan na ang ating baka ay fresh nung kinatay. Ayan, sealed po yan. Galing sa Katayan. Yan po ang alam ko munisipyo po ang nagtatatak niyan para po pasado po yung kanilang karne na pwedeng ibenta. Sunod, meron na rin po akong pinakulo ahead of time ng yun po yung ginagawang pinakabulalo ng ating baka o buto. Tapos ito po ay laman at halong taba ng baka. Yan, masarap po kasi sa mami yung may konting taba. Pero nasa sa inyo po, kung ang gusto nyo po ay purong laman. Tapos kailangan po natin ng sibuyas, bawang sa paggigisa, spring onion o usbong ng sibuyas, pechay bagyo, yan, carrots, pamintang buo, pero dudurugin na lang po natin since wala po tayong available na pamintang durog. Pwede rin pong wala, optional. Tapos itong ating toasted garlic, pan-toppings. Pwede rin pong optional yan kung gusto nyo. Wala po yan or mag-toasted na lang po kayo ng fresh garlic. Pwede po yan bago kayo mag-gisa. At sa mahilig sa manghang, meron po tayo ditong peppery chili garlic sauce. Ayan. Ang aking pong ginawa na peppery chili garlic sauce. Asin. Para po sa pampalasa ng ating sabaw. At syempre po ay fresh Mickey. Ayan. Sa pagpapakulo po ng ating mga buto-buto ng baka, pakuluan po muna natin siya ng 5 to 10 minutes. Tapos po, itatapon po natin yung unang kulo. At papakuluan po uli natin siya sa panibagong tubig sa loob ng 1 oras. Nakita nyo po, meron na po akong naunang isang buto ng baka na napakulo ko na po kahapon. Isasabay ko po siya uli dito sa bago kong pinakukulo pagka ikalawang kulo na po. Habang pinakukulo po natin yung ating mga buto-buto ng baka, ay magpakulo po tayo sa isang kaserola ng 8 cups of water para po dyan po natin ilulubog yung ating Mickey. Ngayon po ay kumukulo na po ang ating tubig. Ilagay na po natin ang ating fresh Mickey. Dahil yung iba po, pag nagtitinda po ng mami, napapansin ko po, hindi po nila yan pinakukuluan o binabanlawan o hinuhugasan. Ganyan lang po, binubuhagag nila tapos binabanlian nila ng sabaw. Tapos siniserve na po nila sa mga kumakain. Na para po sa akin na hindi maganda kasi po ay may lasang maantang mantika. Kasi po nakita nyo, ayan, may mga naglulutang mantika galing po sa ating Mickey. Yan po ay meron ng naka-stack na mantika para hindi sila magdikit-dikit. Ang best way po dyan ay banlian po natin or pakuluan po natin ng 1 minute. Tapos po ay i-strainer po natin. At the same time, lalambot pa po yung ating Mickey kasi hindi pa naman po siya ganun kalambot. Kaya po pag kinain natin, lumulundag pa po yung pinaka-Mickey niya. Kaya po napansin ninyo, pinakulo ko po siya ng 1 minute at inayaan ko lang po sa mainit na tubig, ay kusa-kusa na po siyang magkakahiwa-hiwalay. Dahil po yung ating mantika ay medyo natulog na at nagkadikit-dikit na rin po sila. Yan po yung senyalis na pwede na po natin siyang i-strainer. Ngayon po ay strainer na po natin ng umalis na po yung pinakakatas po ng ating Mickey na mayroong na-stack na mantika na maanta. Yun po yung nagpapalasang maanta sa ating Mickey. At iyan ay pwede na po natin ngayon i-serve sa mangkok direkta ng takal-takal or kung gusto nyo kung gaano karami bago po buhusan ng kumukulong sabaw ng ating mami. Ayan na po, after 30 minutes itatapon na po natin yung ating unang kulo. Ayan. I-strainer po natin tapos huhugasan po uli natin yung ating buto-buto ng baka. Pagkahugas po natin mabuti ay pakuluan po natin po siya uli for another pinakamaganda po 60 minutes para kuhang-kuha po yung pinakalasan ng ating katas ng baka. Ngayon po ay magpapakulo po tayo uli ng panibagong tubig at isasabay ko na po yung
isang buto na napakuluan na po kahapon at saka yung pinakulo po natin ngayon. Sabay-sabay na po natin siyang pakukuluan ng 1 oras. Yan. Mas malasa po sa ating mga sabaw ang mga pinakuluang buto-buto dahil nandyan po yung pinakalasa ng ating mga karne. Pakuluan po natin yan ng 60 minutes at saka po natin siya i-serve sa pag-assemble ng ating beef mami. Ayan mga kapudi, after 1 hour, hinantay muna natin sumingaw sa pasingawan yung ating pressure cooker. Ayan na po ang kinalabasan ng ating mga buto-buto. Ayan, malambot na po siya ngayon. Igigisa po muna natin siya para po pagka nilagay po natin sa mami ay mas masarap. Ngayon po ay hiniwa ko na po ang ating mga sangkap habang pinakulo po natin kanina yung ating buto-buto. Yung pong ating pechay bagyo at saka carrots. Yung ating pechay bagyo, yung pinakaputi niya, yung pinakamatigas na parts ay hiniwalay ko. Para po mas mauna siyang kumulo. Kumpara po dito sa pinakadahon na mas madali siyang lumambot at masarap po dyan yung medyo half cook. Pero depende po sa kakain. Tapos ito po yung ating spring onion. Ayan. Tapos naghiwa na rin po tayo ng sibuyas bawang sa paggigisa. Pero yung iba po ay pinakukulo lang po siya ng kasabay ng sibuyas at bawang. Parang style nilaga. Pero ngayon po ay igigisa ko po. At ito na po yung ibang laman na may konting fats na pinakulo ko na po kasabay nung isang buto. Mas nauna po siyang pinakulo ko kaysa dun po sa huli nating pressure cooker. Igigisa po natin yan para mas masarap po yung sabaw niya. Ngayon, igisa po natin yung sibuyas bawang. Ayan. Kung gusto nyo po ay magpusta muna kayo ng bawang ahead of time para meron po kayong pang garlic sa ibabaw ng toasted garlic. Mas masarap po yung may toasted garlic sa ibabaw. O kung meron na po kayong stock, mas maganda po. Para bago nyo po inigisa yung sibuyas, nauna na po yung ating bawang. Kaya pag medyo translucent na po siya, ilagay na po natin yung ating iniwang bawang. Tama po yung ating sabaw sa tag-ulan sana, no? Yan. Tag-ulan at saka malalamig na panahon. Or comfort food na rin para sa may mga sakit, or throat, or cold, o sipon. Yan. Tama po yan. Higop ng sabaw. So yan, medyo brown na po yung ating ibang sibuyas at bawang. Ilalagay ko na po yung halong fats at laman ng ating karne ng baka. Ito po ay pinakulo ko na po at medyo malambot na. At igigisa na po muna natin bago natin ilagay yung sabaw. Ngayon, pwede po natin yan i-garnish ng nilagang itlog kung gusto ninyo. Ayan. Isa-isa lang po natin at lagyan na po natin ng konting asin. Typical na pampalasa. Hindi na po natin kailangan dyan maglagay ng beef cubes dahil malasang-malasa ng ating baka dahil sa mga buto. Buto-buto ng baka. Ngayong nagisa na natin ay ilalagay ko na po yung mga buto-buto na may konting laman. Pwede po natin gupit-gupitin to bago natin ipakulo dyan o igisa. Pakukuluan po ulit natin yan ng panibago. Pero yung pa rin po yung sabaw, yung kasama yung pinagkuluan yan. Tatagdagan lang po natin kasi pag nagpakulo po tayo sa pressure cooker, hindi po natin pwedeng damihan dahil
aapaw po yung ating tubig dahil sa pinaka-pressure ng init ng pressure cooker dahil nakasara nga po siya. Kita nyo po, nadudurog na, madali nang hiwain sa buto yung laman. Ngayon, ibuhos na po natin yung pinagpakuluan. Ayan, sama natin mga buto-buto at ayan natin kumulo pa. At dadagdagan ko pa po siya ng mga 5 cups of water pa po. Kasi mukha lang po siyang marami dahil ang lalaki ng buto natin, no? Pag inangat natin yung buto, wala na yung sabaw. Sabaw lang naman po ang pinakamasarap dyan. Yan mga kapudi ay kulong-kulo na po yung ating sabaw. Pwede na po natin ilagay yung carrots at saka yung white parts ng ating pechay bagyo. Tapos, isasabay ko na rin po ito. Yung iba tinatapon po yan eh. Yung pinaka-white parts din ng spring onion. Sayang din po yan. May flavor po yan. Yan, para lumambot na po siya. Pero, kung gusto ninyo at para yung sabaw ay walang halong gulay, pwede nyo pong ilubog yung ating gulay gamit ang strainer. Pag malambot na siya, tsaka nyo lang iaangat. Pero dahil naman po ito ay lutong bahay, pwede na po natin ihalo sa sabaw yung ating gulay. Nilagay po natin yung ibang spring onion para medyo lumasa po sa ating sabaw. Pero pwede rin nyo rin pong magtira ng kalahati para ipang toppings. At ready na i-serve. Ngayon po ay kumuha tayo ng ating Mickey na i-drain po natin kanina. Tapos lagay natin dito. At saka po natin ngayon lagyan ng pechay bagyo na dahon. Ito pong murang dahon ay madaling lumambot sa mainit na sabaw. Kaya okay lang po na ilagay po natin siya pagka ibinuhos natin yung ating sabaw or depende po sa kakain. Yan. Tapos ay bubuhusan na po natin siya ng sabaw. Ngayon, i-assemble na po natin ang ating laman sa ating mami. At saka idadagdag natin ang ating hot soup. Yan na po mga kapudi, ang ating special beef mami. Sana po may natutunan naman po kayo ngayong araw na to. Ngayon, pwede na po natin siyang itoppings ng chicharon. Kung gusto po natin. Toasted garlic. At yung ating whole peppercorn pero crush. Ayan. Dinikdik po natin. At saka yung ating spring onion. At syempre, mas masarap ang ating beef mami kung meron tayong garlic and chili sauce. Ayan. Yan ang aking peppery chili garlic sauce. Yan mga kapudi. Yan. Yan lang po kahit di na tayo magkanin. Masarap na. Lakas makabusog. Lalo na sabaw. Mainit na mainit. Yan. At po pala, para po sa mga gusto po ng aking recipe ng beef pares. Ayan. Yung po ay mga nauna ko ng vlog. Paki-check na lang po ang aking mga videos. Para po makakita po ninyo kung paano po ako magluto ng ating trending na beef pares. Ayan. Kahit saan po kanto, makikita natin yan. Para po sa mga pamatid gutom, panandalian. Ayan. Yan mga pudi, nakaluto na po tayo. At sana ay patuloy kayong sumuporta. Mag-ingat po tayong mabuti dahil sa banta ng COVID. Don't forget to like, share, subscribe, and ring the notification bell. Bye-bye po. God bless po at ingat po ang lahat.